Hello YouTube, hello TikTok, hello Facebook, we are back again and mag-reaction video ulit tayo ngayon and ito may nakita ako Sir Chris Diplomat Hotel multo sa Diplomat nakuna ni Sir Caro. Sige nga, tignan ko nga ito. Multo edition, sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, taas sa admiration. Intro pa lang, creepy na eh, no? Ako kaya may nakuna. Mamaya, ipapalas ko dito yung video ko kung may nakuna na ako. Creepy talaga sa Diplomat, oh. Teacher's Cup to, di ba? Si TikTok user Dino Nuggets na madalas nating maitampok dito sa ating channel na matatanda ang nagbahagi ng isang nakapangingilabot na video noong nakaraan habang siya ay nag-iimpake. May kumakatok, oh. Grabe naman yun. Oh God, oh my God! Tatakbo na siya, oh. Matapos ang pangyayaring ito at nang makalipat na si Dino Nuggets sa kanyang bagong tahanan, inakala ng lahat na ito na ang katapusan ng kanyang kalbaryo. Pero nitong nakaraang buwan, muling nagbahagi si Dino Nuggets ng isang video at sinabing na Sinundan siya. sundan siya. Creepy niyan. Hello? Ooh. Naging Santa Claus na, eh, oh. May kalabog ka na kami kulaong. Pag pinicture niyo yung Diplomat, doon ko papakita yung video ko. Creepy, oh. Nay. Sa bidyong ito nakuha sa bagong tahanan ni Dino Nuggets, muli siyang nakarinig ng mga tunog sa labas ng kanyang kwarto at nakita niyang gumalaw ang mga kahong ito. Maya-maya pa ay maririnig naman ang boses ng isang babae na malapit kay Dino Nuggets. Gayong makikita naman sa video na walang ibang taong naroon bukod sa kanya. Pero di pa siya nagtatapos. Makalipas ang halos 2 linggo, muling nakarinig si Dino Nuggets na mga yabag at kalabog.
Hello? Hello? No, 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 no! No, no, no! Tatakbo na siya, oh. Hello? Hello? Siya yung tumatakbo, eh. May umiiyak. Hala! Hello? Bumubukas. What do you want? Sa pagkakataong ito, nakita ni Dinah Nuggets ang pagdaan nang mistulang isang tao papasok sa loob ng isang kwarto. Pero sa kanyang pagpanik, nakarinig naman siya ng boses ng isang babae sa kanyang likuran at nakita niya ang pagbubukas-sara ng pintuang ito. Pero nang i-check niya ang loob ng kwarto, wala namang tao na naroon. Ayon kay Dinah Nuggets, ginawa na niyang lahat ng paraan para matapos lang ito. Pinalitan niya ang halos lahat ng kanyang gamit at lumipat na rin siya ng bahay. Pero wala itong epekto at patuloy pa rin siyang ginagambala nito. Pero totoo nga kaya ang lahat ng kanyang naranasan? Kung oo, ano sa tingin niyo ang dapat niyang gawin para matapos ang lahat ng Dapat paklive siya. ito? Sina Dave at Dale ng YouTube channel na Signs and Signals ay muling pumalik sa lumang simbahan na makailang ulit na rin nilang napuntahan. At dahil ayaw at takot na si Dale na pumasok sa loob ng simbahan, ay napagpasyahan nila na maglibot na lang sa sementeryo sa tapat nito. Besides animals? I swear I thought I heard somebody talking. Yeah. It's hard to tell if that was from in the distance or right here. It almost sounds like he was in the church. Like standing on a grave. Well, people were saying it was going in the bush. We checked it plenty of times. Dale, That was you know what that means. 100% in the church. I told you I heard talking in there. Habang nasa sementeryo ang dalawa ay nakarinig sila ng mga boses at tunog mula sa loob ng simbahan. At sa pagkakataong ito ay napilit na ni Dave si Dale na muling pumasok sa loob ng simbahan. Hello? Anybody in here? I can't believe we're back in here, dude. If you start to feel weird, if you start feeling weird, we should probably just go. Because, you know, that's like what happened to me before. When I started feeling all weird and like hot and everything and started getting Oh, yeah. all mad and stuff. But behind you, Dale. Behind you. Light, 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 light. It's not the same one. Is this real? That's Is it- not that light. It was. It's not the same one. You'll knock a book over? Parang, Did you hear that? parang may bumagsak. Oh, that was you. No. Are you serious? Yeah. Go. Go, 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 go. See
these lights back here, but this one right here won't even turn on all the way. Well, I guess I'll play with you and turn the light off. That's what you want to do, right? Play a fun light game. Oh my God. Dale, Habang nasa loob ng simbahan, nakita nila ang pagpapatay-sindi ng mga ilaw sa bahaging ito. At nakarinig din si Dale ng mga tunog habang palapit siya sa ilaw. Maya-maya pa ay nakita naman ng dalawa ang pagkalaw ng upuang ito. Pero di pa dyan nagtatapos. Sinubukan ng dalawa na kumuha ng mga litrato at dito nga ay nakuha na naman nila ito. Creepy oh. Ay. dude, how crazy is that? I told you that taking pictures That's was got to that. be one of the best finds, like on a photo that we've ever gotten, and it would be that clear Yes, with that camera. yes. The long exposures is the way to go, guys. Less exposure daw eh, no? Yeah, we'll put it up on the screen and show y'all what we're talking about, dude. It was so freaking cool and pretty clear, and it's so. Oh my God! Tumunog yung piano. Oh my God! Dale, See, I told you. Sa isa sa mga litratong ito, lumitaw ang isang emae na mistulang isang tao na nakaupo Hindi ko nakita. sa tapat ng piano. Sa piano. At habang pinag-uusapan nga ng dalawa ang tungkol dito, bigla na lang tumunog ang piano. Nay. Dito. Ayun. Hindi ko napansin nung una. Creepy. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuhanan ng dalawa ay magpapatunay na totoong haunted ang simbahang ito. Isa Gumalaw po. nga kayang multo ang lumitaw sa litratong ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Abandoned Road. Sina Tomo at Hiro ng Japanese YouTube channel na Umaga Toko Film Si Hiro na naman. Di ba ito yung sinapian dati? ay bumisita sa isang abandonadong kalsada sa Japan na pinaniniwala ang haunted. Ito ay dahil ang kalsadang ito ay malapit sa isang bundok kung saan sinasabing maraming tao ang nagpapakamatay. At ayon pa sa kwento ng mga taong napadaan sa lugar na ito, ay nakakarinig sila ng mga tunog at boses at nakakaramdam na mistulang may sumusunod sa kanila. At kung Nay. minsan pa nga ay nagpapakita pa di umano ang isang babae na may puting kasuotan. At sa pag-iimbestiga nga ng dalawa sa nasabing lugar, ちょっと気をつけてくださいね。あ、これ危ねえな。崖。映るかな。映んないな。 Hindi ko napansin. 崖。映るかな。映るかな。映るかな。 Sir daw? Baka sabi yan, sir. Tapos na po. Baka si Coco Martin lang yan. うんなんか聞こえるんだよ。ちょっと今絶対聞こえたよね。聞こえた聞こえた聞こえた。うんうん。Creepy dyan. Ah, なんかずってるような音が聞こえる。ずってる。ほら。え？ sa umpisa pa lang nakarinig na agad ang dalawa ng mga tunog at boses sa kanilang paligid. Gayunpaman ay wala naman silang napapansin o nakikitang kakaiba. Nay. Matapos ito ay nagtungo na ang dalawa sa eksaktong lokasyon kung saan sinasabing tumatalo ng mga nagpapakamatay. Pinaniniwalaan din na nawawala sa katinoan ng sino mang tumapak dito, kaya naman nagagawa nilang kitilin ang kanilang sariling buhay. Sinubukan magpaiwan ni Hiro
para malaman kung totoo nga ba ang mga kwentong ito. 波の音がすごいんですけど、なんかそこに紛れてやっぱりいろんな物音が聞こえる気がします。ちょっとしばらくここで待ってみたいと思う。この音がする虫なのかな。よいしょ。僕がさっきからこうやって一人でカメラに向かって喋ってると、さっきも話したんですけど、やっぱりなんか波の音に紛れて女の人が低い声でうんうんって相づちを打つような声が聞こえる気がしますね。それは本当に気味悪いです。あー、頭痛い。まあここに来たからっていうわけじゃないと思うんですけど、ちょっと頭痛がしますね。頭痛い。 Masakit yung ulo niya. Ano nangyari? Bakit naka-off na yung video? Kahit sino ba, no? Papalit dyan eh. Makailang ulit na maririnig ang boses ng isang babae sa video at nagsimula na ring sumakit ang ulo ni Hiro. Maya-maya pa ay bigla na lang namatay ang kanyang ilaw at naupusan ng baterya. Dahil dito ay naisipang gamitin ni Hiro ang night mode ng kanyang camera para makita niya ang napakadilim na daanan. 帰れるかな、ちょっと。これナイトショット切るともうこんな感じです。何にも見えない。マジで何にも見えない。これナイトショット。大丈夫かな、こっち側だったよな。違うかな、わかんない。ちょっと何にも見えないな。誰か来た。ちょっと待って、マジやばい。足音聞こえたんだよな、今。ちょっと戻るわ。ちょっと戻る。 Nakarinig si Hiro ng mga yabag ng mistulang isang tao na palapit sa kanya. Pero nakita mo ba ang hindi niya napansin ng mga oras na ito? Hindi ito ganun kadali makita sa video, pero makikita sa bahaging ito ang mga paa na malapit sa kanya. May mga bakas. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ng dalawa ay magpapatunay na totoong haunted ang lugar na ito. May kung anong misteryo nga kaya na bumabalot sa lugar na ito kung saan may kakaibang naranasan si Hiro. Paanga kaya ito ng multo ng isang taong nagpakamatay Naya, creepy. sa lugar na ito? Kayo, ano sa tingin nyo? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa Forward na ito. sandan di umano ng isang multo o entity sa kanyang tahanan mula sa kanyang mga eksplorasyon sa mga haunted na lugar. Alas 3 ng madaling araw nagising si Eric nang makarinig siya ng mga tunog mula sa labas Nakasubscribe naman ako yun kay Sir Crips. ng kanyang kwarto. At dahil walang ibang pwedeng gumawa ng mga tunog na yon, dahil mag-isa lang siya sa kanyang tahanan, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record. Escucho un ruido. Hola. Ya me da miedo que no sea nada más un fantasma o algo así lo que está aquí, sino que también alguien se meta en mi casa. Y es que ya no tengo la cámara puesta allá afuera.
Hola. Pero con la señal. Esta silla no debería estar así, no sé por qué está así. El horno está abierto. Nakakatakot sa bahay niya, sunod din siya, no? Nakarinig si Eric ng mga tunog mula sa ibaba ng bahay at agad naman niya itong pinuntahan. Dito ay nakita niya na nagulo ang isang upuan at nakabukas na ang kanyang oven. Gayunpaman, wala naman siyang nakita na kahit ano na posibleng gumawa nito. Pero nang sinubukan na niyang bumalik sa kanyang kwarto, Escucho un chillido. Creo que eso es frijol. La neta sí agarra que eso. ¡Ay, cabrón! Nay, may nakatayo! ¡Ay! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Está parada en las escaleras. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me voy a subir? Se fue. Ay, cabrón, no, ahí sigue. No manches, ¿qué hago? ¿Qué hago? El frijol está ahí arriba solito. Hola. ¿Ya no está? sa bahaging ito ay muling nagpakita kay Eric ang babae na nakatitig sa kanya na nakatayo sa may hagdanan na dadaanan niya patungo sa Nasaan na? kanyang kwarto. Ayun na nakatayo! Ayun o. Sobrang creepy. Bigla namang nawala ang babaeng ito at hindi na ulit ito nagpakita sa kanya. Pero makalipas ang ilang gabi, nakarinig siya ng pagkatok sa kanyang pintuan. At kagaya ng palagi niyang ginagawa, ay sinubukan niya ulit itong i-record. Sí, se salió. Se choca, yo no sé por qué siempre se está poniendo la puerta. No sé si eso es molesto. Cabrón. Sa pagkakataong ito, nakita ni Eric na nakabukas ang pintuan ng kanyang kwarto at nang sinubukan niya itong lapitan, dito ay muli niyang nakita ang Creepy to! babae na nakatungo sa pintuan at nakatitig sa kanya. Creepy. Totoo nga kaya mga nakuha ng ito ni Eric Garner? Nasundan nga kaya siya ng isang multo o entity mula sa kanyang mga pag-iimbestiga? Kayo na ang bahalang umusga. Ito na yung natin yung diplomat. Papakita ko sa inyo yung video ko. Sandali lang guys. Pakita ko yung akin. Parang may napansin ako eh. To. Ito yung video ko sa diplomat. Ito yung kuha ko. Tingnan nyo ah. Pe-play ko. Tignan nyo na lang guys kung may Pero parang nakasilip dun no. Saglit na to, sabi ko pamahindi ko lang to eh. Kasi hindi ako pinayagan yan mag-vlog yan dati. Ayun, wala na oh. Wala, ayun, ito sa kanina oh, di ba? Parang
anino ng madre. Tignan nyo na lang guys kung may magpapakita. Pero wala na talaga ako nakita dyan. Actually, wala na talaga ako nakita dyan nung pumunta ako. Tapos yung tinitignan ko lang itong video, alam mo, nakita ko nakasilip. Ewan ko kung ray lang yun ng ilaw or ano. Shadow lang. Ayun o, pagtingin ko wala o. O wala na. Wala na itim. Ayun o, may itim siya o. Nung una o. Tignan nyo na lang guys kung may magpapakita. Ayun, wala na. Wala na yung kulay itim. Kanina meron, di ba? Hindi ko alam kung ano yan ha. Hindi ko alam. Kasi nung ako, wala na talaga ako nakikita. Wala ako third eye. Eto, tingnan natin ito kay Sir Crips. Toto. Ang Pinoy vlogger na si Sir Karu, kasama Ito na, panood ko na ito eh. ang kanyang mga kaibigan, ay bumisita sa sikat na Diplomat Hotel sa Baguio na sinasabing isa sa pinaka-haunted na lugar sa buong Pilipinas. Taong 1913 nang itinayo ang gusaling ito bilang isang Ganda dati oh. retreat house. Pero kalaunan ay naging taguan ito ng mga Pilipino sa panahon ng World War II. Pero hindi nagtagal ay natuntun din ito ng mga sundalong Hapon at dito na naganap ang mga karahasan, pang-aabuso at brutal na pagpaslang. At ang tanging na iwan na lang na saksi sa madugong kasaysayang ito ay ang mismong Diplomat Hotel. Kaya naman hindi na nakapagtataka na itinaturing ito ngayon na haunted. Sa Most kasamaang haunted. palad ay hindi pinayagan ng grupo na magstay sa loob ng gusali, kaya naman napagpasyahan nila na sa labas na lang mag-imbestiga. Dahil hindi kami pinayagan makapaglatag sa loob, naghanap na lang kami ng panibagong spot kung saan pwedeng maglagay ng gamit. Pero bago kami maglatag, may napansin akong parang tumakbo na nanggaling sa puno. Lugar na doon may nakita ang guard. Pagbaba mo dito, pag-close mo nung ano mo, pagbaba mo ng camera, paglingon ko na gano'n. A few months ago, may sinend sa akin na video yung kaibigan ko. Ito yung video. May dumaan. Nakita nyo na ba yan? Itim na yan, ano? Kaya tinanong ko sa guard kung ano ba yung nakita ko. Medyo parang ganito yung damit niya, yung nakita ko. Medyo hindi maputi. Ayan ho. Parang ganyan. Parang ganyan daw yung nakita ng guard. So posibleng siya nga ang naaninag ko. Parang may bumababa galing. Parang may bumababa galing sa hagdan. Okay, lalapit ako. At paglapit ko, may narinig akong bumato. Pumukpok na. Nakaupo ako sa gilid na may marinig akong batang umiiyak. Narinig mo yun? May umiiyak na parang bata. Yun nga, umiyak nga, mamad. What the f... Nanggagaling ang tunog sa loob ng hotel at nakakapagtaka kung bakit may bata doon. Una sa lahat ay wala na ibang tao kaming kasama sa loob at bawal na rin doon pumasok. Creepy na dito guys. Tiningnan namin yung loob ngunit sa pinto pa lang, mabigat na sa pakiramdam. Ito yung loob guys. Kaya nga, creepy. At sa pagsilip namin na to ay dito na nag-umpisa ang lahat ng kababalaghan. Habang ang grupo Siya na nagpakita. ay nasa labas, nagumpisa na silang makarinig ng mga tunog na nagmumula sa loob ng gusali gayong wala namang tao na naroon. At sa pagpapatuloy, Tres men. Paupo pa lang ako para magpahinga. Pero pagpatay ng camera, biglang tumunog yung radyo namin. Nagsalita dito habang chine-check mo yan. This time sigurado akong entity yun. Naisip ko na baka may gusto silang iparating kaya gumawa ako ng paraan. Niligay ko ang isang radyo sa pintuan ng gusali at yung isa naman ay nasa tabi ko. At maya-maya lang, ito ang nangyari. Kung may gusto kong sabihin, willing kaming makinig. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun pero isa lang ang alam ko. Nakikita niya kami.
Creepy ka talaga, no? Pre, mag-set up ka nga tayo ng GoPro. Creepy. Pero habang hinahanap ko yung GoPro, biglang may nagsalita sa radyo na nasa pinto ng diplomat. Uy, Paul. Uy, Konti ng cam? Oo. Babae nagsalita, di ba? Babae nagsalita. Walang babaeng guard dito ngayon. Haba ng sinabi. 10:52 guys. Sobrang weird guys. Yung radyo, may nakukuhang sound. But the problem is, babae yung nagsasalita. Which is, kung sasabi. Hindi naman, Tol. Hindi naman. Patayin na natin. Ito yung entrance. Wala na. Ubus na yung kandila. Pero habang sinisilip namin ito, may footsteps kaming narinig. Para ka na bato eh. Putik. At maya-maya lang, isang tunog ng kadena naman ang aking narinig. Narinig yun? Sinubukang ilagay ni Sarkaru ang isang radyo sa tapat ng entrance ng Diplomat Hotel at maya-maya pa nga ay narinig nila na may babaeng nagsalita. Matapos ito ay nakarinig naman sila ng yabag at tunog ng isang kadenang hinikila. Narinig yun? Hindi ko lang. Kadena yun. Hindi ko lang kung narinig pero naka-rolling tayo. Kadena yun, tol. Habang pinapanood at nire-review ko ang video ito, ay meron na agad akong napansing kakaiba. Sa umpisa pa lang habang ini-interview niya ang guard ng Diplomat Hotel. Narito ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti. Medyo matagal ako dito. Ayun, may nagpakita sa akin na babae. Yung babae na nagpakita sa akin, yung una hindi na pinakita lahat yung katawan niya. Yung mukha niya hindi ko nakita. At saka magkalipas ng mga 30 minutes, nagpakita uli. Ayun, pinakita niya yung mukha niya at saka yung buhok niya. Pero bakit nyo pa rin po ito pinagpapatuloy kahit alam nyo nakakatakot talaga, kuya? Kasi nalaman ko na mabait naman sila, wala naman. Nakita mo ba? Hindi ito ganun kadali makita. Pero sa bahaging ito ay may isang puting imahe na mistulang isang usok na dumaan sa kanyang likuran. Ay. Nung nireaction ko to, wala ako napapansin nung una. Kung gusto nyo mapanood ang iba pang mga nangyari at ang kabuuan ng video ito, inire-recommend ako na bisitahin nyo ang kanyang YouTube channel Nung nireaction ko yan. na Sarkaru Vlogs. Nako. Hanggang dito lang ikakat ko na to guys. Hanggang dito na to. Sa lahat ng mga nagustuhan ng reaction video natin, huwag nyo kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And hanggang sa muli. Bye-bye. Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga news sa screen. Sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! Dork, wreck, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro. Huwag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Frame 1 to 2. Pause, zooming in. Nakita mo? Mamalon yung chat, puro lods naman. May kumalabog sa